Buksan po natin, tayo po tumayo, buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs chapter 16, verse 5. At kung nakita po natin, say amen. At sabay-sabay po nating basahin ang verse 5 ng Proverbs chapter 16. Ready, read. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though the hand join in hand, he shall not be unpunished. Tayo po yumukod manalangin. Dakilang Diyos, banal na nasa langit, kami po, O Lord, ay narito muli upang magpasalamat sa pagkakataon upang maibahagi po ang inyong salita. Nawa, manguna ang inyong banal na espiritu sa mga oras na ito at manahan sa bawat isa ang mga salita na amin pong mapakinggan mula po sa inyo ay amin pong maisabuhay at magamit po namin ito para po sa inyong ikaluluwalhati, O Lord. Ang lahat na ito ay dinadalangin namin sa salamat sa pangalan ni Jesus, Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pong ibabahagi sa hapon na ito ay about a proud heart. God hates a proud heart. God hates. Meaning, ang Diyos ay namumuhi sa mapagmataas na puso. Namumuhi. Lahat naman po tayo, may mga kaugali ho tayo, meron ho tayong mga hindi maunawang pag-uugali. At ito pong Proverbs, ito pong kawikaan ho na ito. Itong chapter 16, ito po ay kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Buhay at pag-uugali. So baka hindi po natin nalalaman, para po ipaalam sa atin ng kasulatan ng pagmamataas ay dahil po yan sa pag-uugali natin. Amen? Diyan ho natin makikita. Malinaw na itinuturo ng Diyos na tayo ay itinuturo ng Diyos na hindi dapat po tayo magkaroon ng mapagmataas na puso. At iyan po ay ang kawikaang itinuturo sa atin tungkol po dito sa buhay at pag-uugali. Dito po sa Proverbs 16, chapter 18, sinasabi po rito, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ito po yung ating pong kayabangan o pagiging mapagmataas. Ito po ay ikinawawasak po. Dahil po sa kayabangan, doon po tayo bumabagsak. Kung ang atin pong kaisipan ay puro po pagmamataas, yan po ay ibinabagsak po ng Diyos. Ibinabagsak po yan at yan din po ang ikinawawasak po natin kapag po tayo ay mapagmataas. Sabi po sa 19, bitter it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud. Mas mainam kung magtitiis o ang pagtitiis at ang pagpapakumbaba kahit mahirap kaysa maging mapagmataas. Sabi po dyan, diba sa 20, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, happy is he.
Nais ng Diyos, di ba, na magtiis, magpakumbaba, kung gusto mo ng masaganang buhay, maging mapalad ka sa Diyos kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Ayan po ang mga sinasabi po sa kawikaan patungkol po sa pag-uugali. Kaya dito po sa ating pagbabahagi, doon sa ating nabasa na ang ating pagmamataas na puso, yan po ay ikinamumuhian ng Diyos. Kamuhi-muhi po yan sa Diyos. Kaya po tayo nagiging mataas dahil po yan, pinapangunahan po natin ang ating isipan. Kahit mali naman po ang ating mga inaakala. Ang nais lamang po ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya at tiyak po yung tagumpay. Tinitiyak niya yung ating tagumpay. Lahat ng nangyayari may kadahilanan. Yan, at kung gusto mong magpakasama, tiyak po ang iyong kaparusahan. Kaya sinasabi po na kinamumuhian ng Diyos ang mataas na puso at tiyak ikaw ay parurusahan. Ang tanong po is, mainam ba na tayo ay maging proud? Ang sagot po ay hindi. Hindi po mainam ang magiging proud. Kung hinihahambing mo ang sarili mo sa iba at kung inaakala mo na mas mahigit ka sa iba. Doon po nagpapakita kung tayo po ay nagmamataas. Dahil po sa nagko-compare, dahil po doon sa pagko-compare natin. Inaangat natin yung sarili natin. Inaangat natin yung sarili natin, inahambing natin sa iba, yung sarili natin. Pagpapakita po yon ng pagmamataas. Inahambing natin na mas magaling tayo sa isang tao. Inahambing natin na mas matino tayo. Pinapalabas po natin na tayo po, kung sa ganong sitwasyon, nagpapakita na po yon ng pagmamataas. May mga pagkakasala na kung minsan, tayo pong mga espiritual na tao o mga espiritual na mga kapatid, ang dapat pong manguna na dapat sa ganitong bagay, meron po itong sensitibong pag-uusap. May mga tao kasing offended, di ba? May mga taong masyadong matalino yung pag-iisip, may mga maling akala, iba ang pagkakaunawa. Kaya kung ang isang bagay na pwede kang magkamali, pwedeng yun ang pagmulan ng pagtatalo. Yun ang pagmumulan. Maaring ang pagkaunawa ng iba, gusto niyang ipakita sa isa na mas mataas siya. Mas proud siya. Di ba? Kaya, tayo bilang spiritual, maingat po tayo sa ganong mga bagay. Dapat gagamitin po natin yung espiritong mahinahon. Ganon po dapat. Espiritong mahinahon. Kasi pinag-iingat po tayo ng Diyos. Pinag-iingat po tayo. Kung tayo po ay spiritual, dapat hindi po natin ipakita sa isang hindi spiritual or maging sa isang spiritual din na kapatiran, dapat maging maingat po tayo.
Huwag ho tayo gagamit ng mga pamamaraang yun ang magbibigay tukso sa atin para pagmulan po yun ng pagtatalo. Ang pagtatalo ay nagiging ugat po yan ng pagmamataas. Walang nagpapakumbaba. Amen? Kaya, sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 1, basahin po natin yung Galatians chapter 6 verse 1. Sabi po dyan, Brethren, if a man be overtaken in the fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ito po yung sinasabi, mag-ingat po tayo na hindi po tayo matempt. Di ba? Mag-ingat po tayo na hindi matempt. Dito sinasabi po mga kapatid, na ang isang tao na nahuli sa ilang pagkakasala, tulad niyan, may pagkakasala, tayo daw po na mga espiritual ang dapat magpanumbalik sa taong iyon sa espiritu ng kahinahunan. Meron pong babala po dito, bantayan ninyo ang inyong sarili upang hindi kayo matukso. Ito po yung sinasabi ko. Dapat, huwag ho tayong matempt na parang gusto natin ipakita o magmalaki. Pinapaliwanag dito na bilang espiritual, kung ang isang tao ay may pagkakasala, dapat gamitin natin ang espiritong pamamaraan ng kahinahunan. Huwag tayong gagawa ng mga dahilan para maipakita natin sa isang tao na yung ating salita ay para tayong nagmamataas. Iingatan po natin. Kasi, yan po ang dahilan kung bakit hindi nagkakaunawaan. Maaring yung pag-iisip, doon papasok yung mga salitang parang nagko-compare tayo. Di ba? Nagko-compare. Maaring inahambing mo na bakit mo ako ginaganito, mas magaling ako sa'yo. Bakit mo ako ginaganyan, mas matalino ako sa'yo. Ang pamamaraan ko ay mas magaling sa pamamaraan mo. Hindi dapat ganon ang taong espiritual. Walang ganon. Yun ang sinasabi po dito sa Galatians. Dahil ikinamumuhian po ng Diyos, ayaw ng Diyos na meron tayong mapagmataas na puso. Dahil yan ay kagagawan lang po ng ating kaisipan. Di ba? Kagagawan po ng ating kaisipan yan. Kaya hindi ikinamumuhian po yan. Dahil ang sabi ng Diyos, ang isang mapagmataas, yan ay puso ni Satanas. So meaning, tayo po ba sa dami ng ating naririnig at natutunan mula sa mga salita mula sa Diyos, hindi ho tinuturo sa atin ang mga bagay na gawain po ni Satanas. Amen? Kundi, yung kamunduhan na yan ay hindi ho itinuturo sa atin, kundi puro pangkalangitan. Kaya, pinag-iingat po tayo bilang mga spiritual po na mga tao. Ingat po tayo kasi kahit konting pagkakamali, gaya nga ng sabi ni Pastor kanina, magkakaiba po tayo ng mga tradisyon sa buhay. At kung minsan hindi po tayo nagkakaunawaan, gamitin po natin yung espiritong kahinahunan. Dahil yun po ang nananahan sa atin. Amen? Yung espiritu po galing sa Diyos at hindi po yung espiritu galing kay Satanas. Dapat po ganun ho tayo. At alalahanin natin na kapag tayo po ay pinangunahan po ng kasamaan mula sa ating puso,
gagawa po tayo ng mga maling hakbang. Maling hakbang po ang magagawa po natin. Kaya kinamumuhian po yan. Katulad po, magbibigay ako ng katulad na nababanggit po sa Bible. Katulad po ni King Nebuchadnezzar. Di ba? Sabi diyan, he thought he was strong. Sabi niya, pagmamalaki niya. He was important and smart. Di ba? This is the proud king. Ito yung katangian ng isang hari. Di ba? Proud siya eh. Pero anong makikita po natin sa buhay ni Nebuchadnezzar? Lahat ng mga nagtatagumpay, ibinabagsak. Lahat po ng mga nagtatagumpay na nagmamataas sa Diyos, ibinabagsak po ng Diyos. Amen? Kaya kung titingnan po natin dyan, si Nebuchadnezzar, tignan po natin sa Daniel. Daniel chapter 5. Daniel chapter 5 verse 18. Ano pong sabi dyan? Ang sabi po dyan is, O thou King, the Most High, God gave Nebuchadnezzar, thy father, a kingdom and majesty, and glory and honor. O, kita nyo? Sa 19, and for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him, whom he would be slow, and whom he keep alive, and whom he would be set up, and whom he would be put down. Binigyan siya ng kapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niya kung sinong gusto niyang buhayin. Kaya niya kung sinong gusto niyang patayin. But, dito sa 20, but when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was disposed from his kingly throne, and this took his glory from him. Di ba? Itinaboy siya, di ba? Kasi dahil dun sa pagmamataas, walang nagtatagumpay sa Diyos. Dahil ikinamumuhi po niya yan, yung pagmamataas po ng puso. Bagamat, itong si King Nebuchadnezzar ay isa sa mga example ng pagpapakita ng kanyang pagiging proud king. At sabi nga po dito sa 21, and he was driven from the Son of Man, and his heart was made like the beast, and his dwelling was with the wild asses. They feed him with grass. O, isipin nyo, kinakain niya like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in kingdom of men, and that he appointed over it whosoever he will. Napagtanto niya, di ba, na ang Diyos ay talagang mas nakakahigit. Dapat, dahil doon sa kanyang kapangahasan, nakita niya na ang Diyos talaga ang nagpaparusa sa kanya. Dahil ayaw ng Diyos ng mapagmataas na puso. Bilang isang hari, nandun ka na. Kumbaga sa mga kasabihan natutulog ka na nga sa kama, mas ginusto mo pang matulog sa sahig. Di ba? Kasi nga, yan po ang mapapala ng isang may mapagmataas po na puso. At isa pa na medyo similar po sa mga ganitong pag-uugali. Ito pong si King Hosea. Sabi dyan, King Hosea, when he was strong, he grew proud to his destruction. Tignan po natin sa Chronicles.
Chronicles, second, di ba? Second Chronicles chapter 26, verse 16. O, ano po ang sabi dyan sa 16? But when he was strong, di ba? Sabi dyan sa 15, and he made in Jerusalem and gain invented by cunning men to be on the tower upon the bulwarks to shoot arrows and great stone with his name spread for above for a marvelous help till he was strong. But when he was strong, his heart was lifted up. Di ba? To his destruction. For he transgressed against the Lord, his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the incense of altar. Kaya kung itutuloy-tuloy po natin yan, napakinggan na po natin yan nung prayer meeting, yan po ang naging dahilan. Dahil po sa kanyang pagmamataas, na hindi naman siya siya po'y hari, pero nangialam siya, at naging mataas po siya doon sa mga pari, binigyan po siya doon ng Diyos ng ketong, di po ba? At bilang kaparusahan sa kanya. Ganun po ang mangyayari, dahil kamuhi-muhi po sa Diyos. Ang tayo po ay maging mapagmataas, may pusong mapagmataas. Kaya tandaan po natin, pansinin po natin yan. Pansinin natin na pinapaalis talaga ng Diyos sa templo o kung saan mang sa presensya pag nagmamataas tayo sa Kanya. Kaya nga ang sabi dyan, sa pagiging proud. Di ba? Anong sabi sa pagiging proud? Sabi po dyan sa James. Ano pong sabi sa James? Sabi po sa James, sa pagiging proud, James chapter 4, verse 6. Maigsi lang po itong aking preaching eh. 6. Chapter 4, verse 6. Ang sabi po dyan is, but he giveth more grace. Wherefore, he said, God resists the proud, but giveth grace into the humble. Sagana po ang Diyos pagdating po sa biyaya. Malinaw yun na sinasabi niya, sagana po ang Diyos sa pagbibigay po ng kanyang biyaya. Pero, salungat po ang Diyos sa taong mapagmataas. Salungat. Dahil ang kanya pong binibigyan po ng biyaya ay yung mapagpakumbaba. Kaya lahat po ng mapagpakumbaba ay meron pong sagana sa biyaya mula po sa Diyos. At ang biyayang yan ay ang pag-ibig na narinig natin kay Pastor kanina. Pag-ibig. Yan po ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil kung walang pag-ibig ang Diyos sa atin, wala po tayong kaligtasan. So, paano po tayo maliligtas? Kung tayo po na mga lingkod na, hindi po tayo namumuhay. At bakit po lagi po natin tayo nagiging mapagmataas sa sarili? Kaya ang tanong, mainam ba na tayo ay maging proud? Proud ba tayo sa ginagawa natin? Wala ba tayong kahihiyan? Di ba? Dapat mahiya po tayo. Magkaroon po tayo ng hiya sa sarili. Kasi unang-una, pare-pareho lang po tayo. Nakikinig po tayo. Sa Panginoon po tayo nagtitiwala. Kaya dapat magkaroon din naman po tayo ng hiya. Hindi ito tinutukoy sa iilan lang, kundi sa lahat po ito. Kasi napakahirap po ng ganon. Ipinapaunawa, pero bakit hindi maunawaan? Hindi ko maintindihan. Pwede kong sabihin na ang ating pong pagkatao, binuo tayo ng Diyos, kumpleto. At ang higit sa lahat, binigyan po tayo ng utak. May utak po ba tayo? Pwede po ba natin gamitin yung utak? At magkaroon naman po tayo ng hiya?
Isang salita, gusto nyo masakit na salita. Pero pag masakit na salita, nasasaktan kayo. Ipinapatunayan nyo lang ba na mataas ang ego nyo? Ano ba ang sinasabi? Pag-ibig, pag-ibig. Kung walang pag-ibig, hindi kayo nararapat dito. Di ba? Kasi puro kawalang hiyaan ang gusto nyo. Pagsasabihan, ayaw makinig. Hindi naman sinasabi ang isang salita na pwedeng ikasama mo. Pero nakakasama ka sa iba. Di ba? Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Ngayon, kung wala ho kayong hiya, sarili ninyo na lang. Huwag na tayo mandamay. Pero ang utos po ng Diyos, maging mahinahon po tayo. Tayo po'y may espiritual na pamumuhay. Nananahan ho sa atin ang Espiritu ni Kristo. Dapat po, ang Espiritu po natin ay mahinahon. Malinaw po yun. Di po ba natin magawang iiwas na lang natin ang ating sarili sa mga bagay na alam nating pwede ho tayong pagmulan ng hindi magandang nakikita ng iba? Yan po ang problema. Di ba? Ito mga patunay sa Biblia. Meron akong kausap. Ang sabi ng kausap, sa kausap ko, may Biblia na ba noon? Sa abot po ng aking kaalaman at kakayanan, kung noong unang panahon ang tinutukoy niya, walang Biblia. Pero may mga propeta. Amen? Sila yung Biblia eh. Dahil sa kanila po nagmumula yung salita ng Diyos. May propeta pa ba ngayon? Pero may Biblia. Ito ang nagsasalita sa atin. Ba't ayaw nating respetuhin? Di ba? Yun eh. Galit nga ang Diyos eh. Namumuhi nga ang Diyos sa mayayabang eh. Ayaw ng Diyos na maging ganun tayo. Pwede yun sa mga hindi pa mananampalataya. Kaya nga natin sila inaakay. Kaya nga ho natin sila inilalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Para matutunan nila yung tamang o yung espiritong nais din ibigay ng Diyos na biyaya sa kanila. Na nauna lang tayong nakatanggap nun. Di ba? Kaya dapat magkaroon mo tayo ng respeto sa Diyos. Yan po yung problema. Yan po yung bunga. Bunga po kasi yan ng kagagawan po ni Satanas. Pero ang lahat po ng yan, ito pong nais ng Diyos para sa atin. Di ba? Ito po yung mga puntos. God does not hate proud if, di ba? Number 1, you shall not covet. Di ba? You shall not covet. Ano bang sabi po dyan? Gaya na lang sabi ko kanina, kung iniisip mo sa sarili mo na ang isang tao, kesyo mabait sa'yo or mas magaling sa'yo, may tendency na maiinggit ka. Di ba? Maiinggit ka eh. Parang kino-compare mo yung sarili mo sa iba eh. Di ba? Kino-compare mo na mas magaling. Di ba? Mas mabait. Kesyo, mas mabait sa'yo. So, magiging bitter ang buhay mo. Di ba? Kapag nainggit ka, pagnanasaan mo kung anong meron sa kanya. Amen? Pagnanasaan mo, nainggit ka eh. Inggitero ka eh. Inggitera ka eh. Di ba? Inggitero ka, inggitera ka. O. Pagpapakita yon ng pagmamatas ng puso. Yun ang ayaw ng Diyos. O, tignan po natin sa Exodus chapter 20. Di ba? Exodus chapter 20. Exodus chapter 20, verse 17. O ano pong sabi dyan? Thou shalt not covet thy neighbor's house.
Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Huwag mo daw pagnanasaan. Di ba? Hindi magagalit ang Diyos, hindi mamumuhi ang Diyos. Does not hate proud. Kung hindi po tayo magnanasa. Di ba? Yan po kasi yung ayaw ng Diyos. So kung baliktarin naman natin, ang sabi ko kanina, kesyo mabait sa'yo or kesyo mas magaling sa'yo, so may tendency. So baliktarin po natin. Kung iisipin mo naman na mas magaling ka, di ba, sa kanya, o mas mabait ka naman sa kanila, dito po papasok yung pagiging proud mo, di ba? Kung yung isa, kapag kinumpir mo yung sarili mo, magiging inggitero ka, dito naman, kapag ikaw naman ay magmataas at kinukumpir mo yung sarili mo na ikaw ang magaling, mabait, masipag, matalino, tumutukoy na proud ka sa sarili mo. Yun ang sinasabi sa Proverbs 16 verse 5, di ba? Na kinamumuhian ng Diyos ang pusong mapagmataas. Yan po yun. At yun po ang lahat po ng yan, ang kinahahantungan ay panghuhusga po. Pag proud ka sa sarili mo, ang galing mong mangbuli di ba? Di ba? Proud ka Ikaw yung magaling. Ikaw na lahat. Pero yung iba, bubulihin mo na yan. Huhusgahan mo na yan. Di ba? Yan po yung kinahantungan ng mga yan. Kaya number 2, don't judge others. Don't judge others. Di ba? Basahin natin yung Matthew. Basahin natin yung Mateo. Sige. Mateo, pasensya na po. Iba pong lingwahe ko Ito po, Mateo chapter 7. Basahin po natin yan. Ano pong sabi dyan? Sa Mateo chapter 7 verse 1 and 2. Judge not that ye be not judged. Di ba? Tapos sabi dyan, for with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured you again. Huwag tayong hahatol kung ayaw nating hatulan tayo. Tama? Yan po ang sabi ng Diyos para hindi po magagalit o mamumuhi ang Diyos sa atin. Huwag tayong basta husga ng husga. Kilalanin muna natin yung tao. Tapos saka mo husgahan. Hindi ganon. Ang panghuhusga, huwag mo nang i-ano sa kanya yung panghuhusga mo, kundi intindihin mo na lang. Unawain mo na lang. Yan yung gustong iparating sa atin ng Diyos. Maging maunawain tayo. Pag-ibig. Amen? Pag ang umiral sa sinuman ay pag-ibig, talagang ang lahat aayos. Hindi ko makanta Yun po yun. Pag-ibig. Kaya nga sabi, hanggat nagkakamali ka, or nagkakamali tayo, o nagkakasala tayo, hindi po tayo dapat manghusga. Ang galing mo naman. Husgahan mo ako. Mas matindi pa nga yung kasalanan mo. Parang ganon, di po ba? So, hindi po dapat ganon. Kaya dapat, isipin mo na makasalanan ka rin. Di ba? Makasalanan ho tayo. Nagkakamali ho tayo. Sino ang hindi nagkakamali? Ako lang. Ako mga Hindi po ganon. Hanggat nagkakamali po tayo, hindi po dapat tayo manghusga ng iba. Hindi po natin dapat husgahan. Ang sabi po sa Proverbs 16,
Balik ko tayo sa Proverbs 16. Ang sabi po dyan, sa 9 hanggang 11. Ang sabi po dyan is, a man heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Ano po sabi dyan? Sa 9, ang tao ang nagbabalak, ngunit ang Panginoon ang nagpapatupad. Oh. Yan pong ibig sabihin. Sa 10, a divine sentence is in the lips of the king. His mouth transgresseth not in judgment. Ang bibig daw ng hari ay bukal ng pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. And just wait and balance. Ganun ang Diyos, di ba? Just wait and balance are the Lord. All the weights of the bags are His work. Ang Diyos kasi, balance. Tama yung kanyang pagpapasya, yung pagtitimbang niya. Ayaw niya ng may lalamang. Ayaw niya ng may naaagrabyado. Gusto niya, balance. Kaya tayo, pag hindi balance, gaya ng sabi ko, maaring compare mo yung sarili mo, maaring ipagmalaki mo ang sarili mo, hindi balance. Meron talagang pagmamataas. Tama? Merong inggit. Yun ang problema. Kaya yan po ang nang sinasabi po dyan. Kaya don't judge others. Kasi minsan, ang galing-galing natin punayin ang mali ng iba, pero mas malaki pa pala yung mali natin. Tama? Kaya isipin po muna nating maigi. Aralin po muna nating maigi. Huwag mo tayo basta kagad maniwala. Tigil ka muna, isip ka muna, isipin mo muna, papasukin mo muna ang Panginoong Jesucristo sa isip mo, sa puso mo, at iiral po yung pagpapakumbaba. Iiral at iiral po ang pagpapakumbaba. Kaya hindi po pwede na ikaw ay gusto mo tignan o silipin yung mali ng iba. Kaya sabi nga, di ba, sa pagpapatuloy doon sa Mateo 7, di ba, sa 3, 4, 5, ayan, sa pagpapatuloy po dyan, sabi po dyan, and why beholdest thou the mote that is in thy brother's eyes, but considereth not the beam that is in thine own eyes? Diba? Or how will thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eyes, and behold a beam in thine own eyes? Malaking mo tayo na. Diba? And thou hypocrites first cast out the beam of thine own eyes, and then shalt thou see clearly to cast out the mote of thy brother's eyes. O, nakita nyo? Bago mo anggalin yung puwing sa mata ng ating kapatid, tanggalin mo muna yung sayo. Dahil yung sayo, mas malaki pa nga yung puwing. So meaning, wag po ganon. Hindi gusto ng Diyos yun. Yun yung sinasabi dito. Yun yung mga hindi gusto ng Diyos. Wag ho tayo manghuhusga sa iba. Magkapatiran po tayo Magkaunawahan ho tayo. Yan po yung sinasabi po niya. Dahil, ang gagawin lang po natin, ipag-pray po natin. Di ba? Ipag-pray natin na mas makilala pa niya ang Diyos. Ipag-pray natin na mas matutunan pa niya kung anong kabutihan ng Diyos. Dahil wala namang ibang makapagbabago, kundi si Kristo. Amen? Siya lang po.
Kaya wag ho tayo. Wag ho tayo. Hindi natin kayang baguhin ang isang tao dahil lang pa sa panghuhusga natin. Kaya wag ho nating anuhin yun. Wag ho na ho tayong ganon. Dahil ayaw po ng Diyos, kinamumuhian po ng Diyos. Yun po yung pangalawa. Don't judge others. Pangatlo po, don't compare yourself to others. Gaya nga ng sabi ko, as followers of Christ, dapat sa Kanya natin i-compare ang sarili natin. Di ba? Huwag natin compare kung kani-kanino. Compare na lang natin sa Panginoong Jesucristo. Compare natin ang sarili natin. Ang tendency, di ba, kapag ikina-compare natin, gaya ng sinasabi ko kanina, maiinggit lang tayo. At magiging bitter lang ang buhay natin. Pag nag-compare tayo, na kinahahantungan nga doon sa paghuhusga. Yan po yung dahilan, kaya po tayo nagiging proud. So, as a follower, ang goal po natin, maging katulad po tayo ni Kristo. Amen? Yan pong goal natin. Maging katulad. Pero paano natin makikita kung hindi naman ata natin kilala si Kristo? Kilala po ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Yun ang dapat na makita natin. Na dapat, i-compare natin ang sarili natin sa Kanya na parang tayo siya. Di ba? Yun po yun. Hindi kasi natin kaya tanggalin ang mga bagay tulad ng puwing. Meaning, hindi po natin kayang tanggalin ang kasalanan natin, kundi sa pamamagitan lang niya. Tama? Sa pamamagitan lang niya. Siya lang po ang kayang magtanggal ng puwing. Dahil siya lang po may malinaw na mata. Tama? Siya lang ang malinis. Siya lang yung mabuti. Alam po natin, at kaya po tayo nandito dahil po sa Kanya. Amen? Yun po yun. Kaya po ang standard ni Jesus Christ, humbleness. Yan pong standard, humbleness. Kaya kung matutokso tayo, hindi natin maiwasan. Matutokso po tayo, natitempt. Tao tayo eh. Di po ba? Di natin maiwasan. Baka mamaya lang, matukso na tayo kaagad. Itong ating napakinggan, wala na, burado na. Di ba? Dapat, maging reminder po sa atin, itong verse na to. Di ba? Itong verse na ito. Yung Luke. Napin natin Luke. Luke chapter 6, verse 37. Ito pong maging reminder po natin. Yan. Maging reminder po natin. Luke chapter 6, verse 37. O, sabi po dyan, judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Magkapatawaran po tayo. Hindi po pagmamataasan, di ba? Forgive, di ba? Forgive natin. Ano man ang pagkakamali, forgive. Kasi, para hindi rin mo tayo husgahan. Ayaw mong husgahan, hindi ka patatawarin. Kaya kailangan, matuto kang magpatawad. Hindi sa lahat ng oras, tayo po, laging magpataasan. Ibaba po natin yung ating mga sarili sa paanan po ng Diyos. At huwag po tayo maging mataas po sa Diyos. Malinaw na ikinamumuhian po niya yan. Di ba? A proud heart, God hates. Amen? Kaya, ang kabuuan po ng ating pong ipinahahatid po sa inyo o ibabahaging ito,
Wala naman pong ibang ibig sabihin nito kung hindi pag-ibig. Di ba? Pag-ibig po ang lahat po ng kasagutan. Di ba? Gusto nyo kantahin ko sa channel 2? Huwag na lang. Di ba? Pag-ibig. O, sige. Tingnan nyo po. Ano po sabi diyan sa pag-ibig? Dito po ako magtatapos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 7. Tagalog po ito. Kasi, para maintindihan natin. Ang pag-ibig ay mapagpasensya. Oh, yan. At magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit o nagyayabang. Hindi mapagmataas o hindi marahas. Hindi makasarili, hindi madaling magalit, ni nagkikimkim ng bilang ng mga kamalian, hindi nagsasaya sa kalikuan, sa halip, nagsasaya sa katotohanan. Ang pag-ibig ay kinakaya ang lahat ng mga bagay. Pinaniniwalaan ang lahat at nagtitiwala sa lahat ng mga bagay at tinitiis ang lahat ng mga bagay. Yan po ang dapat po nating tandaan. Pag-ibig sa bawat isa. Tayo po ay manalangin at tawagin po natin si Pastor.